even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the crooked teaching in any different denomination. Oo mga brothers and sisters, mga kabratsis, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Pilipinas, good morning sa lahat ng mga sumampalataya ng Panginoong Hesus, all believers of Christ. Sana ang Diyos po'y mag-ingat sa inyong mga buhay, pati ang inyong mga pamilya. To God all be the glory, praise the Lord. Dapat luwalhatiin at dapat purihin, dakilain, sambahin ang nag-iisang Diyos at nag-iisang tagapagligtas sa buhay at sa kaluluwa ng tao. Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo, mga brothers and sisters, no? Ito na naman, si Tanabas ay magbigay na naman sa inyo ng ating importanteng talakayan, dahil napaka-importante talaga ang salita, ang mga palatuntunin ng ating Panginoon, no? Napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao, dahil ito po ay pagkain sa ating mga espiritu, sa ating pong mga kaluluwa, dahil sabi po ng Panginoong Hesus sa Book of Matthew chapter 4 verse 4 na hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi mabubuhay din ang tao sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Diyos, mga brother and sisters. No, mga brother and sisters, no, tayo po ay dumako na naman, no, sa atin pong talakayan. Ang atin pong pag-usapan ngayon, mga brother and sisters, ay patungkol po ito sa mga relihiyon, no. Ang daming relihiyon sa buong universo, ang daming mga relihiyon sa buong mundo, mga brother and sisters. Kaya kailangan natin na pag-usapan ito para ang mga tao ay mayroon talagang basis at mayroon talagang mapipilian kung ano at sino talagang relihiyon na binasbasan at relihiyon na itinatayo ng Diyos, mga brother and sisters, no? Kaya daan muna tayo, mga brother and sisters, sa maiksing panalangin. Dito na po, saglit lang po, mga brother and sisters, at tayo po yung manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa oras po ito, Ama, salamat na patnubayan mo ako sa mga lahat kong sasabihin sa aming mga kapatid, sa mga kapatiran, sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon Hesus. Salamat, Ama, sa mga bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ito po'y patnubayan at mayroong basbas sa banal na Espiritu. Guide mo ko at patnubayan mo ako sa aking sasabihin sa oras mo ito. Ako po'y nananalangin na mapayapa ang isipan para sa aking pagtuturo dito sa ngalan ng Jesus. Amen. Ang atin pong talakayin ngayon, mga kabratsis, no? Ito pong ilan na pong relihiyon ngayon sa buong mundo, no? Umabot na tayo sa tinatawag na, I think there are about 10,000 distinct religions globally, no? Mayroon na pong 10,000 mga relihiyon, kanya-kanyang mga relihiyon sa buong mundo, no? But mayroon po lamang 5 malalaking relihiyon sa buong daigdig, or there are 5 major world religions, no? Na kung saan, which these 10,000 distinct religions under nitong 5 major religions, itong 10,000. So ibig sabihin, itong 10,000 distinct religions, mga brother and sisters, ito po'y kumbaga hindi po ito major. Kumbaga ito pong 10,000 nasa ilalim po ito at nasa included lang po ito nitong 5 major religions. Now, ano ba itong mga malalaking relihiyon or 5 major religions of the world? Para atin pong maintindihan, no? Una po, nangunguna po talaga, mga brother and sisters, ito pong Christianism, no? In other term, Christianity or Christianism. At naging pangalawa na, ito pong tinatawag na Islam or Muslim, no? Ang pangatlo, ito pong Hinduism. Pangapat, ito pong Buddhism. At yung panglima ay Judaism. Ito pong mga religion na to, mga brother and sisters, no? Ito pong mga relihiyong ito or pananampalataya, sila po ang mga relihiyon na kumbaga kumakalat, na kumakalat sa buong daigdig, kumakalat sa maraming mga bansa, no? Para ikonbinsi
ang mga bansa, ikumbinsi ang mga tao sa mga bansa sa kanila pong mga relihiyon o religion, no? And then ito pong mga relihiyong ito na malalaking relihiyon na binanggit ko, sila po ay parang magposisyon po sila sa mga bansa para itong mga bansa na ito ay i-convert, para sila po i-educate patungkol sa kanilang mga relihiyon, no? Katulad na lamang dito, no? Magumpisa po tayo dito po sa number 1, ito pong tinatawag Christianity or Christianism, dahil matataas talaga ang percentage sa rami, no? Gaano karami talaga global population, no? Talagang nangunguna ang Christianity or Christianism. Ang Christianism, mga brothers and sisters, ang core belief po dito, nakacentered po talaga dito yung pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo o ni Lord Jesus Christ, no? Ang lahat ng mga belief or ang lahat ng mga relihiyon or pundok or grupo na talagang naniniwala ng Panginoong Hesus Kristo, ito po naka-include po ito, included lang po ito diyan sa nag-iisa at malaking relihiyon na tinatawag Christianism or Christianity, no? Yung lahat ng mga denominasyon, no? Kasi marami naman talaga ngayon na naglabasan talaga ang daming mga pananampalataya o religion. Kaya na nag-iba-iba yung pangalan, naka-register ang pangalan sa kanilang mga religion. Ngunit pag yung relihiyon mo ay sumampalataya ng Panginoong Jesucristo, included ka dyan sa tinatawag Christianity or Christianism, no? Ibig sabihin, isa lang po lahat, no? Naka-included lang sa relihiyong Christianism. Kaya itong Christianism or Christianity talaga nangunguna, dami, no? Nangunguna sa percentage, mga nasa about 31%, no? Sa global population, na talagang ang dami, dahil pangalawa lang dito ang Islam or Muslim, no? Now dito po sa Christianity, kasali na po dito ang tinatawag na pinakamalaking denominasyon sa Christianism, itong Roman Catholicism, Roman Catholic Church, no? Bakit ito'y kasama, no? Dahil sila din ay sumampalataya naman ng Panginoong Hesus, no? Sila po'y naniniwala ni Hesus. In fact, ang denominasyon pong Roman Catholicism, talagang sila po talaga ang nagpapataas sa percentage sa tinatawag Christianity or Christianism, no? Itong Catholicism, no? Ang Catholicism talaga, yun talaga ang yun talaga ang sobrang dami, no? Dami, dahil itong mga Protestantism at saka itong mga Eastern Orthodox, dami naman tong under. So daming mga maliliit lang na mga denomination, maliliit na mga grupo. Ngunit ang Catholicism talaga ay napakalaki or napakadaming numbers, no? Kaya ito pong Roman Catholicism or Catholicism sa Christianism na religion or Christianity, ito po ang nagpapataas talaga sa percentage sa tinatawag Christianity or Christianism na religion, mga brother and sisters, no? Kaya lang, mga brother and sisters, pag atin po talagang talakayin, kung atin pong talagang pag-aralan, no? Kumbaga, kung i-screen po talaga natin itong tinatawag religion or denominasyon na Catholicism, religion na Catholicism, or ang nakadiferensya talaga sa tinatawag Roman Catholicism, ito po ay talagang may halo po itong tinatawag doktrina or aral, mixed po ito, mayroon pong mix ito na tinatawag paganism na mga doktrina. Yun ang nagiging diferensya or different yung Roman Catholicism, dahil mayroon po itong kahalo, may halo po itong doktrina ng mga pagano, paganism doctrine, no? Ito talagang Roman Catholicism, talagang naniniwala din sila ng Panginoong Hesus, pati nga ang ina niya, nanay ni Hesus, si Maria, no? Talagang kinukonsider talaga nila nga may equal na kapangyarihan sa kanya, sa anak na si Hesus, no? Kaya lang parang sintonado na po yung Catholicism na dyan, no? Now, itong mga apostol din, naniniwala sila sa mga apostol. Lahat ng karakter dyan sa Biblia, parang naunawaan ko na sila po'y naniniwala sa mga apostol, sa mga Bible karakter, no? Talagang naniniwala sila ayon sa kanilang nakikilala dyan sa Biblia, naniniwala. Kaya nga ginawa nila ng yun lang ang nagiging problema, no? Dahil lahat ng karakter dyan sa Biblia na kanila pong nakikilala, talagang ginawan nila ng mga rebulto o mga larawan. Pagkatapos ginawa nila, mayroon na silang mga rebulto at saka yung mga larawan,
no, ginawa nila. Tapos kaya lang parang dyan po talaga kumita ang malaking denominasyon, malaking relihiyon na include sa Christianism, na Roman Catholicism. Diyan talaga kumita din dahil itong mga rebulto larawan sa mga apostol, larawan ng Panginoong Hesus, larawan ni Mary na nanay ni Hesus, talagang ginawa nila, tapos ibinibinta sa mga membro ng Roman Catholicism. Pagkatapos talagang binibrinwas ang mga membro ng Roman Catholicism na ito po'y niluluhuran, ito po'y niyukuran, ito po'y sinasamba at pinipistahan talaga ang mga rebulto na ginawa nila. At ito po'y binibrinwa sa mga tao na ito po'y sambahin dahil banal, santo daw. Yun ang kanilang mga aral na ang mga tao po'y parang sabihin natin para talagang nadaya at nalinglang dahil hindi talaga sang-ayon ang Biblia na gawan mo sila ng rebulto, dahil iyong paggawa ng rebulto o larawan, napakalaking kasalanan sa Panginoon yun dahil ang Diyos talaga, ang Panginoon talaga ay hindi rebulto, hindi larawan at hindi magpapagawa ng rebulto o larawan dahil siya ay espiritu. Ang ating Panginoong Hesus nananatiling buhay at bumalik sa kanyang estado na siya po'y nasa kanan ng trono ng Diyos. So siya po'y talagang buhay na buhay, hindi kailangan nagawan mo pa ng rebulto dahil hindi nag-utos ang Diyos, bagkos ang Diyos po'y nagagalit sa mga taong nagkaroon ng mga rebulto. Pagkatandaan natin mga brothers and sisters, ito po'y practice, no? Ito po'y practice ng mga paganism noon pa. Hindi pa nabuo at hindi pa ito na-establish itong Roman Catholic Church, hindi pa ito nabuo, mayroon ng mga pagano, no? Ito pong practice ng mga pagano, mahilig talaga sila sa tinatawag mga rebulto, mahilig talaga sila sa pagsamba ng kahit anong mga Diyos-Diyosan, mga larawan, no? Yun ang kanilang kasanayan. Sanay talaga sila dito. Kaya lang ito po'y nagiging na-mix po ito sa aral ng Christianity noon dahil po sa unang papa nila na ito po si Constantine the Great, no? Ito po yung Roman Emperor na nagiging first pope dahil ito po yung founder. Ito pong Roman Catholic Church was founded by Constantine the Great, no? During 300 to 400 AD. Yun talaga ang kasaysayan, yun talaga ang church history na nagbibigay accurate na informasyon sa bawat isa, no? Ayun mga brothers and sisters, no? Yun. Kaya kailangan nating malalaman no, kung ano talaga itong Roman Catholic Church. Bagamat ito po'y included po talaga sa Christianity, parang nagkahalo tayo dahil yung mga Protestantism under nito, marami talagang mga naka-registered na mga maliliit na mga grupo na talagang biblical na mga tinatawag biblical na mga relihiyon na nagiging stricto dahil ang salita talaga ng Diyos ang susundin, salita ng Diyos ang masusunod, hindi ang tao at hindi ang rules ng relihiyon, no? Now mga brothers and sisters, so ito pong religion na Christianity mga brothers and sisters or Christianism, no? Ang religion na talaga dito sa Christianity or Christianism, no? Nga hindi entire biblical, kung ano talagang religion dito sa Christianism na hindi talaga entire biblical, hindi talaga entire Bible followers, hindi talaga entire Bible believer, no? Ito talagang Roman Catholicism, which is Roman Catholic Church talaga ang religion sa na included dito sa Christianity or Christianism. Itong religion na to, not entire biblical, not entire Bible follower, no? Not entire Bible believer mga brother and sisters, itong Roman Catholicism, which is Roman Catholic Church, no? At itong relihiyon na to mga brother and sisters na tinatawag na Christian daw, no? Ito pong klaseng relihiyon malalaking relihiyon na included sa Christianity o Christianism, sila po talaga ay makapangyarihan, sila po ay nag-navigate sa buong daigdig, sa buong bansa, no? Or nag-navigate sila sa lahat ng mga bansa para i-convert ang mga tao, ang mga bansa Roman Catholic Christianity or Christianism. No. Saan ba sila nakaposisyon mga brothers and sisters? Kasi ang itong limang religion talaga, mayroon talaga sila sa part of the universe, sa part po talaga sa daigdig talaga. Ang mga relihiyong ito, may kanya-kanya silang solidarity or sulit sila sa yung kontinente na yan. Itong Roman Catholicism, Roman Catholic Church
Christianism, no? Saang banda sila sulit, saang banda sila talaga nagiging solido sila. Kasi itong mga 5 major religion, sila po'y kung sa mga part talaga sa buong daigdig, sa buong universo, may kanya-kanya silang mga kining kontinente na sila ang hawd, sila ang relihiyon sa mga bansang ito, no? Tulad ditong Roman Catholic Church, no? Bagamat ito po'y included sa Christianism dahil sumampalataya daw ng Panginoong Hesus, but alam natin na sila po'y included sa Christianism, religion sila na hindi talaga entire biblical, entire Bible followers, Bible believers, no? Yun talaga ang katotohanan. Saan ba sila nakaposisyon, no? Yung halos buong Europa, mga brother and sisters, talagang doon talaga sila nakaposisyon, no? Sulit-sulit talaga, solido sila diyan sa Europa, sa Spain, sa Italia, sa halos lahat diyan, sa Poland, Switzerland, New Zealand, halos lahat diyan solido na Roman Catholic Christianism. Yun talaga, mga brother and sisters, no? Ito lang, no, kaya ito pag-usapan na lang natin itong mga itong 5 major religions. Ito po Christianity, but isinipari talaga natin itong Roman Catholicism, no? Dahil under po ito sa Christianity or Christianism, no? Ang ano dito, solido sila diyan sa Europa. Tandaan natin, sila po solido talaga diyan sa Europa. Tapos hindi pa sila, kumbaga, hindi pa sila satisfied, no? Ginagawa ng relihiyon ito, palakihan talaga sa relihiyon, no? Palakihan at saka pinapakala talaga nila itong kanilang relihiyon talaga, no? Kunwari Christianity, kunwari Christianism, ngunit relihiyon po ito sa Roma, no? Relihiyon po ito na kung saan solido sila diyan sa Europa, no? Ngunit sila po'y talagang hindi sila na huminto, hindi sila tumigil. Bagamat sila po'y nakaposisyon na diyan sa Europa, may mga explorer sila na pinapadala sa buong sa iba't ibang bansa, no? Sino ba explorer na dumating po dito o na nakaabot po dito sa Pilipinas? Walang iba, no? Ang unang explorer na nakarating dito, si explorer Portuguese Ferdinand Magellan. Ito pong team ni Magellan, mga brothers and sisters, for your information, ang team po talaga kompleto po itong team sa mga explorer na naka-assign. Ano bang team nito, no? Ang kasama dito, no? Ang team ni Ferdinand Magellan may kasamang mga sundalo, may mga kasamang mga doktor, may mga kasamang mga kaparian o mga madre, mga kaparian, yung mga alagad sa Roman Catholicism. Ayun ang grupo nila. Bawat team, bawat grupo, sila po ay mag-navigate sila sa buong bansa. Kung saan-saan silang bansa, no, mag-sailed. Saan-saan silang bansa magpunta, no? Tulad dito sa atin sa bansang Pilipinas, dito sila na karating, no? Sa particular dito sa Central Visayas, no? Dito sa Cebu province, dito sa atin talaga sa Cebu. So dito talaga dumating. So bawat talagang pinapakala talaga sa buong mundo. Ito talaga kasi parang hindi mo talaga malagpasan itong Europa. During the time time na yung 15th century, 16 to 18, talagang yung Europa, makapangyarihan lalo na sa Espanya, no? Kaya magpadala sila ng mga explorer, no? At sa ibang bansa na naman, mayroong ipapadalang explorer para din ang mga tao i-educate, i-Christianize daw, i-educate patungkol sa kanilang relihiyon na i-convert ang mga tao sa mga bansa sa relihiyong Roman Catholic Church. Katulad na lamang, no, sa part naman sa USA, no? Sa part naman sa ibang doon sa part sa USA, sa Africa, magpapadala sila nito ng mga explorer din. Sino bang naka-assign doon sa part sa Amerika? Ito si Christopher Columbus, explorer din. Doon din ang route, doon din ang pinuntahan sa ibang maraming mga explorer, no? Kaya lang ito pong hindi nagtagal si Ferdinand Magellan dito po sa Pilipinas dahil sa digmaan. Talagang napatay talaga siya, no, sa isang magiting na warrior na si Lapu-Lapu. Ang nangyari ni Magellan, napatay siya, no? Unfortunately, patay siya, no? Kasama ang palad na nawala siya. No. Ano bang nangyari? Nang nawala ito si Magellan, no? Ito po talagang napakagulo itong nung panahon na yan, no? So parang takot na takot yung mga Pilipino, particular dito po sa province, dito po sa Mactan o sa Lapu-Lapu, Mactan o sa Cebu. So talagang binalik na yung bangkay ni Ferdinand. Ilang mga taong nakaraan, no? Ilang siglo yatang nakaraan ay pinapadala ulit itong another explorer. Sino bang napalit? Sino bang naipapalit ni Ferdinand Magellan? Walang iba, ito po si Juan Miguel Lopez. Siya po'y naging kapalit ni Ferdinand Magellan. Siya ang nagpatuloy dito. Kaya malaking gulo po dito. Talagang kinukuwers talaga ang mga tao kahit saang dako sa bansang Pilipinas, no? Liban na lang sa
yung mga loyal talaga sa yung pagka-Islam, pagka-Muslim dyan po sa Hulusulo, no? Kaya nga tinatawag dyan na Sultanate of Hulusulo dahil loyal yun sa Sultan, dahil Muslim Islam yun ang nakauna dyan, no? Kaya talagang digmaan talaga, talagang gira talaga nung unang panahon. Ngayon, gira sa una, ang mga weapon noon ay kumbaga madalas, karamihan espada talaga, ito pong sword, no? Itong mga bulo, ito pong mga itak, no? Tapos may mga arrows, mga spears, no? Mga shield, no? Yun talaga ang mga weapon sa nung unang panahon, no? So, dyan na lang muna tayo mga brothers and sisters, no? At atin pong pakatandaan, ang sabi po sa 2 Timothy 3:5, no? Ang sabi po ni Apostol Pablo na ito pong mga relihiyon na to, no? Bagamat 5 religion at inuuna natin pag-discuss itong Christianity, atin pong pakatandaan na ito pong mga religion na to sa ayon po ni Apostol Pablo ay nagkaroon po talaga sila na parang yung parang imahe ng relihiyon, imahe ng pananampalataya, ngunit hindi po talaga isina sa buhay, no? Nagkaroon sila ng relihiyon, ngunit ito pong mga klaseng relihiyon, lalo na ito pong mga klaseng relihiyon na to ay mayroon silang sariling belief, mayroon silang sariling pananampalataya na hindi talaga galing at hindi talaga sa Biblia, no? Pag ganun yung relihiyon na yan, ay talagang nagsayang ka lang ng oras, no? Dahil ang akala mo ikaw po'y naglilingkod ng Diyos, no? Dahil sa pamagitan ng relihiyon mo, ngunit hindi pa pala Diyos na tagapaglikha, hindi pa pala Diyos na creator ng universo ang pinaglingkuran mo, kundi Diyos pa pala sa sanlibutan ito. O sino ba ang Diyos sa sanlibutan ito? Walang iba, ang Diablo. Ayon po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na talagang binubulagan talaga ang mga unbelievers, itong mga hindi sumampalataya talaga sa Biblia o sa Panginoong Hesus, no? Talagang binubulagan sila sa Diyos sa sanlibutan ito. Sino bang Diyos ng sanlibutan ito? Walang iba, ang Diablo. Bakit sila bulag? Dahil sila po'y binubulagan sa Diyos sa sanlibutan ito, no? Nagkaroon sila ng relihiyon, ngunit isang relihiyon na hindi pa pala sumampalataya at hindi pa pala sumang-ayon sa Diyos talaga ng tagapaglikha, no? Pag sumang-ayon ka sa Diyos na tagapaglikha, talagang sundin talaga ang salita sa Diyos. Kaya nga nasabi ni Jesus John po sa John 14 verse 15, if you love me, you keep my commandments. Pagmahalin niyo ako, pag umiibig kayo sa akin, dapat ninyong bantayan ang aking mga kautusan. Kaya yon talaga mga brother and sisters, no? Mahirap ito, mayroon tayong religion, tapos pala nagsaya lang tayo ng panahon, nagsaya lang tayo ng oras. Kaya dito lang muna tayo mga brother and sisters. Huwag ninyong kalimutan na mahal kayo ng Panginoong Hesus at iingatan kayo ng Panginoon, ipoprotekta kayo ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus. Praise the Lord, to God be the glory, and God bless all.